pagsamba, ang ating pag-aaral po ng mga salita po ng Diyos. At mahalaga po ang salita po ng Diyos. Sapagkat nais po ng Panginoon na tayo po ay lumago, no? Sa ating pananampalataya po sa Kanya. Ngayon po ang ating paksa ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na God's power and presence, no? Ang kapangyarihan ng Diyos at presensya. Okay? Dapat po natin makita na ang Diyos ay pinaka-makapangyarihan po sa lahat. Amen po? Okay? At of course, nandun lagi yung kanyang presensya, no? Sa buhay po natin. Okay? Kaya, dito tayo sa mga aral ng ating Panginoon na sinabi po ni Propeta Isaiah po, mga kapatid. Okay? Now, kilalanin muna natin si Propeta Isaiah. Si Propeta Isaiah po ay one of the major prophet. No, tandaan po natin, no? Siya po talaga ang propeta na kung saan natin po nakita na matindi yung kanyang pakipagbaka, kanyang pakipaglaban sa ating Panginoon doon po sa mga Diyos-Diyosan during the time. Okay? At Isaiah, the son of Amos, no? Anak po siya ni Amos, mga kapatid. Na ang ibig sabihin po ng Isaiah ay salvation of Jehovah. No? Kaligtasan ni Jehovah. Okay? So, word ng Jehovah ay isa po yan sa pangalan ng ating Panginoon. Amen po? Okay? Ito po ang pangalan ng Panginoon na Jehovah. Hindi po natin ito isinantabi. Hindi po natin ito binabaliwala. Siyempre, isa po yan sa pangalan po ng Diyos. Pero, hindi nyo lugar dahil Jehovah ang pangalan, hindi mo nakilalanin yung Diyos Ama, Diyos Anak. Amen po? Okay? So, mali naman po yun. Kailangan, balansi ka kung ano sinasabi ng banal na kasulatan, yun po yung ating paniniwalaan. Okay? Kaya dito po, mga kapatid, ay Isaiah proclaiming the sovereignty of God over other gods. No? Kaya pong ipinahayag, mga kapatid, kaya pong ibinahagi yung soberano po ng Diyos o soberanya ng ating Panginoon. Pag sabi pong sovereignty of God, ibig sabihin po, soberano ng Diyos, soberanya ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Okay? Na kung saan wala na iba pong gumagawa, kundi siya lamang sa buhay po natin. Sa lahat ng mga bagay po dito sa mundo. Okay? Ngayon po, alamin po natin, bakit ba sinasabi natin na ang ating Diyos ay soberano at siya po lamang ang may gawa ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kaya dapat po natin malaman po yun. Ano po ba ang ebidensya meron po tayo? Okay? So, basahin po natin ang aklat po ng Isaiah, chapter 46, no? Isaiah, chapter 46, verse 9 up to verse 10. Okay? Sabi po dito, Isaiah chapter 46, verse 9 up to verse 10. Remember the former things of old, for I am God. Tandaan po natin, nagsasabi po dito na sa salita ang ating Diyos.
is none like me. Si Lord mismo ang nagsabi po nito, hindi po si Isaias. Okay? At ang sabi ko dito sa verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Tingnan niyo po. Sabi ni Lord, ang payo doon niya ay mananayo, at gagawin niya ang buon niyang kaligayahan. Hindi kaligayahan ng tao, hindi kaligayahan ng hari o sino man, kundi ito po ay kaligayahan ng Diyos. Kaya nga po tayo patuloy na nagpupuri, naglilingkod sa Panginoon, kasi po ito po yun ang kaligayahan ng Diyos. Amen? Kaya ang pagsamba dapat maging maligaya si Lord. Dapat siya pong sentro, no, ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Kaya, God is God, He does His will. Ang Diyos ay Diyos at nagagawa niya ang kanyang ibigin. Kaya, kung ano man ang ginawa ni Lord, hindi natin pwedeng questionin si Lord. Amen po? Kung ano man ang binigay ng Diyos sa atin, hindi natin pwedeng sisihin si Lord. Amen po? Because He does His will. Nagagawa niya ang buon niyang kaligayahan. Nagagawa niya ang nais niya na mangyari po sa buhay natin, sa buhay ng lahat ng mga tao, at nagagawa niya ang lahat ng mga bagay sa mundo po ito, mga kapatid. Okay? Ano ba po ang sabi dito sa aklat po ng Psalms, no? Chapter 115, verse 3. Okay? Psalms chapter 115, verse 3. Ano sabi po dito, mga kapatid? Sa sulat po ni David. Sabi dito, but our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang Kanyang ibigin. Okay. Malinaw po mga kapatid. Lahat ng mga bagay ginawa ng Diyos, even our eternal salvation, ang may gawa po yung ating Diyos. Hindi dahil sa desisyon natin, tama po? Sapagkat tandaan po natin, because of the foreknowledge of our God, alam na po niya kung sino ang kanyang iligtas. Amen po? Before the foundation of the world. Okay? So malinaw po mga kapatid. Ano ba pong sabi dito sa Psalms chapter 139? No? Kahit saan ka pumaroon, nandun po ang Diyos. Wala tayong kawala. Kaya nga po, madalas ko po sinasabi, maglingkod ka man sa Panginoon, ang babagsakan mo, Diyos pa rin. Amen po? Kasi siya po ang mag-judge ng lahat. Okay? So, Psalm chapter 139. Ano po sabi dito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni David? Ang sabi po ni David, Lord, Thou hast searched me and known me. Tingnan niyo po, no? Malinaw na sinisiyasat mo ako at kilala mo ako. Kilala ba tayo ng Diyos? Amen. Kilala po tayo ng Diyos lahat, mga kapatid. No? Walang lingid po sa Kanya. Alam po niya lahat po yun. Lahat natin na ginagawa, alam po ng Diyos. Okay? Kilala tayo ng Diyos.
si David, kilala din po ng Diyos. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Tingnan niyo po. Sabi po ni Haring David, nakikilala mo ang aking pag-upo at ang aking pagtayo at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. So alam ng Diyos na nandito tayo ngayon sa church building. Amen? Alam ng Diyos na nandito tayo ngayon, sumasamba sa Kanya. Okay? Walang lingid po sa ating Panginoon. Kaya yun po tinatawag na the sovereign God. Yung tinatawag na soberanong Diyos, makapangyarihang Diyos, kapagkat lahat po ay alam po ng ating Panginoon Diyos na buhay. Okay? Ano pa? Thou compasses my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan at ang iyong kilala ang lahat ng mga lakad. Kilala po tayo ng Diyos, mga kapatid. Alam po ng Diyos kung nagsisinungaling tayo hindi. Amen po? Alam ng Diyos kung ano po ang mga ginagawa namin sa Kanyang harapan. Verse 4, For there is not a word in my tongue, but lo, Lord, thou knowest it altogether. Tingnan niyo po. Wala pa daw ang salita sa kanyang dila, alam na po ng Diyos. Sa isip mo pa lang, hindi mo pa sinasabi, alam na po yan ng Diyos. Diba? Kaya makita mo talaga yung kapangyarihan po ng ating Panginoon. Hindi kayang tumbasan ng tao, amen? Hindi kayang tumbasan ng matatalinong tao. Hindi kayang tumbasan ni Einstein. Hindi kayang tumbasan ng sino man mga matatalino at kilala sa buong mundo. Ang katalinuhan po ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Alam po ng Diyos yan lahat, mga kapatid. Sabi pa nga sa Matthew, maging ang bilang ng buhok natin, alam din po yan ng Diyos. Diba? Kaya tingnan niyo po, ilan na lang ang buhok namin ni Tatay, pero mas lalo yan bilang ng ating Panginoon. Di ba? So, ano ba pong sabi ni Lord? Sumagitan po ni David, Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. No? Sabi ni David, iyong kinulong sa likuran at sa harapan at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Tingnan niyo po, verse 6, Such knowledge is too wonderful for me, it is high, I cannot attend unto it. Tingnan niyo po, ang ganyan daw kaalaman ay totoong kagilalas. No? Matinding kaalaman ng Diyos. At ang sabi po ni David, ito'y mataas ang hindi ko maabot. Okay? Kaya wala nakakaabot sa talino po ng ating Panginoon. Ni kahit sino man po, mga kapatid. Kahit ang pinakamayaman sa buong mundo, hindi kayang arukin ang katalinuhan, ang kapangyarihan, ang mga ginawa ng ating Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya nga, tama ang sabi po ng ating Panginoon. Okay? Isaiah chapter 55. Ano po ang sabi po dito ni Lord, mga kapatid? Sa Isaiah chapter 55, verse 8, no? Basahin po natin para may ebidensya po tayo kung ano po ba ang mga sinasabi po ng ating Panginoon. Isaiah chapter 55, verse 8. Sabi po ni Lord, For my thoughts are not your thoughts. Okay? Neither are your ways my ways, says the Lord. No?
ang kaisipan nyo ay hindi ko kaisipan. Maging ang daan ninyo kaysa aking daan. Di ba? So magkaiba po talaga ang Diyos at saka yung tao, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ang siyang pinaka makapangyarihan po sa lahat. At ang lahat ng mga bagay ay nalaman po ng ating Panginoon. So Psalm chapter 139 verse 7, whether shall I go from thy spirit, or whether shall flee from thy presence, verse 8. If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Sa langit ka man kasama ng Diyos, sa impyerno man ng isang tao, nandoon pa rin si Lord. Okay? Kaya sabi nila, imposible naman, pastor, na si Lord mapunta sa impyerno. Hindi ho siya mapunta, kundi siya ho na mamahala. Amen? Ng lahat ng mga nangyayari na gagawa sa mundo po ito, mga kapatid. No? Meron kasi mga ngaral, medyo iba yung kaisipan kontra sa Diyos, no? Okay? Kaya ayan na ipangaral mo ito, mga kapatid. Pero ito ang katotohanan na sinasabi po ng ating Panginoon, because Isaiah proclaiming the sovereignty of God over other gods. Now, hindi lamang po siya soberanong Diyos, kundi siya din po ay meron pong tinatawag na everlasting salvation. Ito pong pinaka-keyword natin. No? Everlasting salvation. Walang hanggang kaligtasan na binigay po ng Diyos po sa atin. Okay? Kaya, merong mga katanungan tungkol po sa kaligtasan, mga kapatid, eternal. Okay? May tanong po dyan, pag po ba si Kristo hindi mo tanggapin, pwede ka ba iligtas ng Diyos? Pwede ka ba iligtas ng Diyos kahit hindi mo tanggapin tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Kaya ka ba iligtas ng Diyos na walang ginagawa ang tao, na walang gawang tao, na walang sasabihin ang tao? Yes! Bakit? Soberano siya eh. Makapangyarihan siya, kaya niyang gawin. Siya ang gumawa ng kaligtasan. Amen po? Okay? Hindi po dahil sa desisyon ng tao para sa maligtas. Ay, tanggapin ko nga si Kristo para ako maligtas na nga. No, minsan, inaano pa, no? Minsan, nasisisi pa si Lord. Di ba? Sige na nga, tanggapin ko na nga siya. You see? Samantala, si Lord ang siyang nagligtas sa kanya. Okay? So malinaw po yun, na ang tunay na eternal salvation o kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao, hindi po yan sa desisyon ng tao. Amen? Kundi yun po ay ginawa ng Diyos para sa atin. Dahil sa kanyang soberano, dahil sa kanyang kapangyarihan, nagagawa po niya yan. Okay? Kaya madalas natin sinasabi sa ating eternal salvation, tinatawag natin na doctrine of grace. Malinaw po na we are elected or chosen by God the Father before the foundation of the world. Totoo po ba yun na magagawa ng Diyos? Magagawa ng Diyos. Kaya gawin ng Panginoon. Okay? Sapagkat siya po ay makapangyarihan po sa lahat. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang eternal salvation
ay meron na po yan tinatawag na blueprint. No? Alam po yan ng mga arkitekto, yung blueprint, na kapag ka pagawa ng bahay, meron na po yan nakasulat doon, mga plano lahat. Tama po? Okay? Ganon din po yung ating kaligtasang eternal. Nagawa na po yan ng Diyos. No? Nakaplano na yan before the foundation of the world. At ito po, ay meron na pong tinatawag na ebidensya, no? Sa ating kaligtasan. Ganon din po sa paggawa ng bahay. Ano po ang ebidensya na masasabi ng may-ari na magagawa ng bahay? Siyempre, inuumpisahan na ginagawa na. Tama po? Ganon din po ang salvation natin. Sino may gawa? We are redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. Siya pong ebidensya, siyang prueba. Pangatlo, yung tinatawag po na vital phase of salvation, na tayo po ay born again na. Amen po? Na tayo po ay binago na ng ating Panginoon. Na tayo po ay ipinanganak na muli ng ating Diyos because of our sin. Okay? Kaya nga, tinatawag po yan na we are regenerated by the power of the Holy Spirit. Hindi tayo na-born again ng Biblia. Amen? Tandaan po natin. Ang na-born again sa atin, Espiritu ng Diyos. Kaya pag born again, hindi pwedeng diktahan ng tao. Amen po? Hindi dahil sa gawa ng tao pag born again. Okay? Ang pagsunod ng tao sa Diyos, bunga yan ang pag-born again ng Diyos sa iyo. Amen po? Bunga yan ang pagkaligtas ng Diyos sa iyo. Ang born again hindi ho bautismo sa tubig. Ang born again hindi po dahil sa pagdidikta ng tao. Ang born again ay tunay nga nagawa po ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin, which is the Holy Spirit. Okay? So malinaw. Kaya, meron pong binabanggit ang ating Panginoon na siya po ang author ng ating kaligtasan. Okay? Basahin po natin ang Hebrews chapter 5 verse 9. Sabi po dito, Hebrews chapter 5 verse 9, and being made perfect, He became, sinong He? Sinong He na tinutukoy dito? Ang ating Panginoon Kristo. He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Tingnan niyo po. No? Siya ang author. Siya ang may-ari. Kasi po, siya po ang nagligtas po sa atin. Hindi po dahil sa ginawa po natin. Amen po? Dahil po ito sa ginawa po ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay iniligtas, mga kapatid. Okay? So malinaw po yun. Eternal salvation ang tinutukoy dito. Who is the author? The author of our eternal salvation, it is very clear, no other than our Lord Jesus Christ. Amen po? So malinaw po yan, mga kapatid, na hindi lamang po yun ang katibayan, meron pa pong mga katibayan, mga minamahal, sa aklat po ng Titus chapter 1 verse 2. No, bakit po natin ito pabalik-balik na pinapangaral? Kasi ito po talaga yung totoo. Amen po? Kaya ito po'y pabalik-balik kasi ang totoo niyan, hindi ka naman pwedeng mag-invento ng aral, kundi dito po sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen po?
Titus chapter 1 verse 2, ano sabi? In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Tingnan niyo po, nagsisinungaling ba si Lord? Pag sinabi ni Lord na hinirang niya tayo before the foundation of the world, pag sinabi ni Lord na tayo po ay tinubos sa ating Panginoong Kristo, pag sinabi ni Lord na tayo po ay na-born again, dapat paniwalaan po natin, mga kapatid. Okay? Kaya po, meron tayong hope of our eternal life. Bakit hope of our eternal life? Sapagkat, tandaan po natin, ang pag-asa ng buhay na walang hanggan, ito po'y makamtan natin once na tayo po na wala na po dito sa lupa at kasama na po ang ating Panginoon. Napagamat na sa atin na ngunit, hindi pa nagkaroon ng tinatawag po na actual ng ating pong pagsama doon sa Panginoon kasi nandito pa po tayo sa lupa. Amen po? Okay? So malinaw po mga kapatid na ang Diyos hindi po nagsisinungaling tungkol po sa ating eternal life. Okay? Kaya tayo po ay meron tinatawag na eternal security. No? O tinatawag po na preservation of the saints. Nakapreserve na po yung ating kaligtasan na kahit sino man ay hindi kayang agawin. Amen po? Na kahit sino man hindi kayang kunin sapagkat ito po ay nakapreserve na po sa mga hinirang ng Diyos, nakapreserve na sa mga tinubos ng ating Panginoong Kristo. John chapter 10 verse 28, ano sabi? Sabi po ng ating Panginoong Kristo, and I give unto them eternal life. Malinaw. At ang sabi ko dito, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi man siya kailanman mapapahamak. Ito po'y tinatawag na eternal damnation. Hindi ko tayo mapapahamak doon sa impyerno. Kasi po, binigyan na po tayo ng buhay na walang hanggan. Di po ba napakasarap po? Sa buhay po natin, na tayo po ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya sampalatayanan natin yung sinasabi mo ni Lord. Kasi si Lord tapat sa kanyang mga sinasabi. Kahit kailan si Lord hindi po nagsisinungaling. Amen po? Amen. Kahit kailan si Lord ay hindi nagdadalawang isip sapagkat alam po niya tunay siya. Tunay at alam niya yung kanyang mga ginagawa. Okay? Kaya tayo bilang ligtas, nandito po tayo ngayon. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa nagligtas po sa atin. Amen po? Tuloy-tuloy yung ating pagsamba, tuloy-tuloy yung ating pakikinig ng mga salita po ng Diyos, tuloy-tuloy ang ating pagsunod sa Panginoon para naman tayo ay maligtas dito po sa kalagayan natin sa mundo na atin pong ginagalawan. Ito po yung tinatawag na timely salvation o time salvation o tinatawag po na temporal salvation. Okay? So, hindi naman po si Lord na everlasting salvation. Tinatawag din po siya ni Hari David, everlasting strength. No? Walang hanggang kalakasan. Kaya nga po kailangan natin ang kalakasan ni Lord. Amen po? Kaya nga gusto natin na lagi pong
kumukonekta ang buhay natin sa ating Panginoon sapagkat siya po ang walang hanggang kalakasan sa buhay po natin, mga kapatid. Kasi tayo bilang tao, mahina tayo. Amen po? Totoo po yan. Whether you like it or not, tayo kapatid ay mahina. Kaya naman tayo naging malakas ngayon sa ating paglilingkod sa Lord dahil po sa ating Panginoon. Amen po? So malinaw po yun. He is not only everlasting strength, He is not only everlasting salvation, He is also everlasting joy. Kaya kagalakan natin sa Lord. Amen po? Kaya di po ba may kanta, the joy of the Lord is my strength. Di ba? The joy of the Lord is my strength. May kanta po yan. Kasi ang kagalakan natin at ang kalakasan sa Diyos. Di po ba? Kaya tingnan niyo po mga kapatid, yung mga anak ng Diyos na tumalikod at hindi na talaga naglilingkod sa Diyos, nawala na ang kanilang kagalakan sa kanilang kaligtasan sa Panginoon. Very dry na ang kanilang spiritual life. Amen po? Pagka dry na, hindi na nadidiligan ang salita ng Diyos. Hindi na nadidiligan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano na po mangyari? Kung ang halaman man, dry na, ano mangyari? Mamamatay. Yun po tinatawag na death to fellowship. Namamatay na ang kanyang pakikipagbahagi sa gawain ng ating Panginoon. Pero, of course, ang kaligtasan hindi po nawawala. Sabi naman ng ibang pastor, okay lang pala na ako ay magkasala kasi ligtas naman ako. Napakagaling ng tanong, no? Nasagutin naman kita, kapatid. Kapatid, may tinuro ba si Lord na gumawa tayo ng masama? May tinuro ba si Lord sa Biblia na tatalikod ka sa Lord? Wala po. Malapay ang tinuturo na pala ng kasulatan, magpakalakas ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Magpapatuloy sa ating Panginoon. Huwag gumawa ng mga bagay na mga mundong ginagawa. Yun pong turo ni Lord. Yun pong tunay na turo ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya talaga ho tinuturo natin ito para makita ho natin, mapursu po natin sa buhay po natin na ang atin pong ginagawa ang nasisiyahan ang ating Diyos na buhay. Okay? So malinaw po, He is not only everlasting joy, He is also everlasting kindness. No? Sa Isaiah chapter 54 verse 8, He is also everlasting covenant. No? Meron siyang walang hanggang pagkakasundo sa atin. Mga kapatid. Okay? Ano po yun? Ito po yun. Ang eternal life. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. He is also everlasting life. No? Isaiah chapter 60 verse 19. Everlasting life. Kaya kailangan natin na maging maliwanag sa mundo ito. Kailangan po natin ng Diyos. Amen po? Dahil siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng tinatawag po na ilaw sa buhay natin. Sapagkat siya po ay everlasting light. Lumiliwanag po yung Diyos sa buhay natin kapag atin pong lagi sinusunod yung nais po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Ngayon po, dito po tayo ngayon sa Isaiah chapter 41, sa binasa natin kanina, verse 10. No? Isang talata lamang ang akin pong ibahagi po sa inyo, mga kapatid. Bilang isang ligtas, bilang isang hinirang ng Panginoon, bilang isang tinubos ni Kristo, bilang isang anak ng Diyos na born again, meron po tayong dapat gawin. Amen po?
para mas lalo tayo maging masigla, maging masipag, maging matyaga, no? Maging masunurin sa ating Panginoon. Okay? Isaiah chapter 31 verse 10. Sabi po dito ng ating Panginoon, Isaiah chapter 10, fear thou not. No? Huwag kayong matakot. Sabi ni Lord. Sino po? Kanina po ito naka-address? Sa mga Israelita. Sa mga anak ng Diyos. Amen? Sa mga mananampalataya. Sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Na huwag daw tayong matakot, mga kapatid. Ano man mangyari sa buhay po natin sa mundo ito, huwag po tayong matakot. Mawala man tayo sa mundo ito, hindi tayo nawala. Nawala na tayo dito, pero nandun tayo kay Lord. Amen po? Kaya, di po ba may mga Kristiyano na takot pag magitin yung kamatayan? Naku, nakakilabot yan, pastor. Huwag yan banggitin. Di ba? Eh, ba't ka natatakot? Kaya sabi ni Lord, fear thou not. Di ba? Huwag kayong matakot sa anumang mga bagay na mangyari po sa ating mga kapatid. Sapagkat nandyan po yung ating Diyos. Amen po? Kasi kung ikaw talaga isang Kristiyano na 100% ang iyong pagtiwala sa Diyos, wala ka talagang takot. Amen po? Mamamatay ka man o ano man ang mangyari sa buhay mo, hindi ka natatakot dahil alam mo na nandiyan ang Diyos. Amen po? Pero kung ang pananampalataya mo ay 10%, 20%, 30%, grabe parang lending Diba? 50%, wala po yun. Nandun pa rin yung takot mo. Doon sa kamatayan. Diba? Hindi porke hindi ka natatakot, hindi ka na mag-ingat, syempre nandun pa rin yung pagturo ni Lord. Amen po? Iingatan mo pa rin syempre ang sarili mo. Kaya nga binigyan tayo ni Lord ng isip, ng puso. Di po ba? Kaya nga tayo tinawag ng Diyos para sumunod sa Kanya. Okay? So, ganun lang po kasimple ang buhay, mga kapatid. Mahalaga yung connection natin sa Lord. Amen po? Hindi natin kailangan ng connection ng tao. Amen po? Kasi karamihan, may connection si ganito, may connection si ganyan. Kapatid, dapat ang connection natin si Lord. Di ba? Kaya ang mga tao ngayon, walang tiwala sa Lord. Bakit? Ay, punta ka kay ganito, may connection yan. Di ba? Hindi na siya pumunta sa Lord mag-pray. Kundi punta sa tao. Di ba? Tandaan po natin, ang tao, limitado lang yan. Amen bro? Pero si Lord, kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kaya nga po, nung nag-deliver po dyan ng 15 panambak, sabi ng driver sa akin, Pastor, ang lakas mo kay Mayor. Dahil napakaraming taong mga kilala ni Mayor na nag-request, ikaw po una ang binigyan. Sabi ko, hindi ako malakas kay Mayor, malakas ako sa Lord. Kaya tawang-tawa siya. Bakit? Ipinagpipray natin sa Lord yan eh. Inuuna natin si Lord, amen po? So, ang isang bagay na hinihingi natin sa Lord, tatlo lang yan lagi. Tandaan po natin. Ang pananalangin natin, tatlo lagi yan. Huwag tayong mangamba. Anong tatlo yun? Yes, no, and wait. Pagka wala talaga, hindi talaga ipagkaloob ni Lord. Anong posibilidad na ipagkaloob? Anong posibilidad na para mangyari? Di po ba? Ituloy pa rin yung prayer sa Lord. Amen po? Huwag tayong titigil sa ating pananalangin po sa ating Panginoon. Na God will provide. Di po ba? Kasi may katagdaan po yan si Lord eh. Okay? Pero kailangan, syempre, of course, kumilos tayo. Kaya ang sabi ni Lord, fear
Sabi ni Lord sa Luke chapter 12, verse 32. Luke chapter 12, verse 32. Ano din sabi niya sa mga alagad? Luke chapter 12, verse 32. Sabi po dito, fear not, little flock. Okay? For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So malinaw, huwag matakot malit na mga anak o kawan, sapagkat ito ang mabuting kaluguran ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. So malinaw po mga kapatid, okay, na kung saan po ay huwag tayong matakot na kahit po konti lang tayo, no? Fear not, little flock, sabi po ni Lord. Ang malaga po, tuloy-tuloy po tayo sa ating Panginoon. Ano po ba ang buong katungkulan ng isang tao, mga kapatid? Meron po tayong tinatawag po na buong katungkulan po ng aming minamahal. Okay? Basahin po natin Ecclesiastes chapter 12. Verse 13. Sabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito palang pagkatakot sa Diyos, isa po itong tinatawag na buong katungkulan ng isang tao ng Diyos, ng isang mananampalataya. No? Kaya tayo ay matakot po tayo sa ating Panginoon. Okay? Sapagkat ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pagkatakot sa paggawa ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ano pa ang kasunod? Isaiah chapter 41, verse 10. Okay? Ang sabi ko dito, fear thou not, for I am with thee. No? Sapagkat ako ay sumasayo. Okay? Nasa atin ba si Lord? Amen. Nasa atin si Lord. Diba? Nasa atin si Lord kasi mananampalataya tayo ng ating Panginoon. At ang sabi dito, ituloy ho natin, be not dismayed, huwag manglulupaypay. Okay? Kaya ang gusto ni Lord, ang ating paglilingkod ay maging masigla, maging malakas. Huwag tayo manglulupaypay sa ating Panginoon. Sapagkat ito po ang nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Kaya po tayo nag-aaralan, kaya po pinapakain natin ang ating mga kaluluwa ng mga salita ng Diyos para sumigla. Amen? Para magpapatuloy sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Huwag manglulupaypay. Okay? Lupaypay po ba tayo? Dapat hindi. Amen po? Anong tinutukoy na huwag manglupaypay? Huwag manglupaypay ang ating spiritual na buhay. Amen po? Sa paglilingkod sa Lord. Okay? Huwag manglulupaypay yung buhay po natin sa ating paglilingkod sa Lord. Tingnan niyo po mga kapatid, kung inyo pong naobserbahan, once na isang anak ng Diyos ay malakas na sigla ang kanyang buhay spiritual, ang kanyang pisikal, malakas din po yun. Amen po? Nadadala na po yun mga kapatid. Diba? Pag may kagalakan ka sa Lord, malakas ang buhay spiritual mo. Di po ba? Naging masigasig ka po sa paglilingkod sa Lord. Ang iyong pisikal na katawan ay masigla sa gawain po ng Panginoon. Yun po ang nais po ng Panginoon. Huwag
ang lupaypay. No? Anong pangkasunod? For I am thy God. Sapagkat andyan po yung ating Diyos. Siya po ang sumusubaybay. Siya po ang nakipaglaban sa atin. Siya po ang patuloy na gumagabay sa araw-araw po nating buhay. Amen po? Kaya, importante po yun. Huwag tayong manglulupaypay. Ano pang sabi dito? I will strengthen thee. No? Sapagkat si Lord ang siyang magbigay sa atin ng kalakasan. Okay? Kalakasan mahalaga sa ating buhay spiritual, mga kapatid. Sabi pa dito, I will help thee. Tutulungan kita. Di ba? So, nakita na ba natin ang tulong ng Diyos sa atin? O tulong ng tao ang siya nakita ko natin? Dapat po natin makita yung tulong ng Diyos. Amen po? Kapatid, once na tinulungan ka ng tao, ibig sabihin lamang, kinilos mo siya ng Diyos. Amen po? Kaya minsan nagugulat ka lang, may mga tao na hindi close sa iyo, pero maya-maya may biyaya. Tama po? Yun po ang pagkilos ng Diyos sa buhay po ng isang tao. Okay? So, ano pa po mga batid? Hindi lamang sinabi ni Lord, I will strengthen thee. Sabi pa ni Lord, yeah, I will help thee. No? Tutulungan tayo ni Lord. May sakit ka, may karamdaman ka. Diba ba? Nanghihina ang iyong buhay spiritual, tutulungan po tayo ng Diyos. Okay? May sakit ang bulsa natin, tutulungan tayo ni Lord. Di ba? Wala kang trabaho, wala kang negosyo, tutulungan ka ng Diyos. Kaya ang sabi ni Lord, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Tingnan niyo po. No? Hindi lang tayo tulungan, kundi alalayan pa tayo ng kanang kamay ng katwiran ng ating Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ay malinaw na tayo pong lahat well protected ng ating Panginoon. Amen po? Naniniwala po ba tayo doon? Na tayo po ay pinoprotektahan ng ating Panginoon. Nandun si Lord lagi sa buhay po natin. Okay? So malinaw po mga kapatid, bago tayo magtapos sa ating conclusion, meron pong tatlong bagay na dapat po natin makita dito. Na una, He is omnipotent God. Pag sabing omnipotent, ibig sabihin, makapangyarihang Diyos. Siya ay makapangyarihang Diyos. Number two, He is omnipresent God. No? Pag sabing omnipresent God, He is present everywhere. Nakikita niya, alam niya. No? Okay? Merong mga religion ngayon na nagtuturo, di ko lang kung alam niyo po yun, na si Lord daw nandito lang sa building, sa bahay. Dito. Hindi daw yan totoo yung everywhere, saan nandun siya. Bakit sinabi niya na alam niya ang lahat ng mga bagay? Amen po? Bakit sinabi niya kung saan tayo, nandun siya? Sabi pa nga ni Lord, nasa langit man tayo sa impyerno, nandoon ang presensya ng Panginoon. Kasi siya po ang namamahala ng lahat. Amen po? Siya po may-ari ng lahat yan, mga kapatid. Okay?
Meron pa nga pilosopo, ibig ko sabihin, pag nasa CR ka, nandun rin si Lord. Yan ba, tinatanong pa ba yun? Di ba kapilosopuan? Pag sabing everywhere, lahat na dako, ano si Lord? Tapos, di ba? Alam ni Lord, nakita ni Lord. Di ba? So, malinaw po mga kapatid. He is present everywhere. Nandun po siya sa lahat po ng dako. Number 3, He is omniscient God. No? Pag sabing omniscient mga kapatid, He is knowing everything. Alam niya ang lahat ng mga bagay. No? Lahat-lahat ng mga bagay, alam po ng ating Panginoon. Okay? Nakatulog ka man, nakadilat ka man, ano man ang iyong forma ng iyong katawan, okay? Nakayuko ka man, nakatingin ka man, di ba ba? Saan man banda nakalagay ang kamay mo, sa akin dito ngayon, alam po yun ng Diyos. Amen po? Dahil alam po niya ang lahat ng mga bagay sa mundo pong ito. Kaya wala hong lingid sa ating Panginoon. Panghuling talata mga kapatid. Hebreo, chapter 4, verse 13. Hebreo, chapter 4, verse 13. Sabi po dito, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him. Sinong Him? The Lord, with whom we have to do. Tingnan niyo po mga kapatid. Ni walang anumang nilalang na hindi mahayag sa Kanyang paningin. Nilalang ba tayo ng Diyos? Bundok ba nilalang ng Diyos? Lahat nilalang ng Diyos. Hindi si Lord, nandun lahat na sa lahat ng dako. Amen po? Parang sabi ko dito, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad. Ibig sabihin, pag sinabing hubad, nakikita niya. Hubad at bukas. Pag sabing bukas, nakikita ho niya. Di ba ba? Ano pa? Sa mga mata niya. May mata po ba si Lord? Meron. Eh di ba, pastor? Espiritu si Lord? Yes. Pero may mata si Lord. Oo, hindi niya katulad ng mata mo. Amen po? Meron tinatawag na spiritualize. Amen? Okay? Ano ba pang sabi? Na nasa Kanya tayo ay may pagsusulitan. Kanino tayo magsusulit? Sa Lord. Mga ginagawa natin, nakikita po ng Diyos. Walang lingid po yan kay Lord, mga kapatid. Hubad at bukas ang lahat po sa ating Panginoon. Eh, saan pa tayo? Kung lahat yan ay alam ng Diyos, wala nakatago sa Diyos, dapat ang paglilingkod natin sa Diyos, hayag din. Amen po? Pag sabing hayag ang paglilingkod, ibig sabihin, wala kang tinatago. Amen po? Sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Sapagkat ang buhay po natin ay hayag sa ating Panginoong Diyos ng buhay. Bago tayo magtapos mga kapatid, tandaan po natin, ang tunay at totoo sa buhay po ng isang tao
ang kanyang buhay po dapat ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon. Yung ating buong buhay na ito, dapat sumunod sa ating Diyos. Hindi tayo susunod sa tao, kundi sa Diyos. Amen po? Kasi ang buhay po natin ay may-ari po ng lahat. Walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Hindi po ang magulang natin ang may-ari. Ginagamit lang sila para tayo ay nandito ngayon sa mundo. Ang purpose, to glorify God. Okay? Yun po ang pinaka-purpose, mga kapatid. Na ating dulahin ang ating Diyos na buhay. Kaya patuloy tayo na sa atin pong paglalakbay sa mundo po ito. Dapat ang buhay po natin lagi naka-communicate sa Lord. Amen? Laging konektado sa ating Panginoon. Laging masigla sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos ang buhay. Okay? At ang susi ng kasiglahan sa ating paglilingkod sa Diyos, lagi mong gawin manalangin sa Lord. Amen po? Lagi mong gawin magbasa ng salita ng Diyos. Lagi mong gawin tuwing may gawain ng Diyos, nandun ka dahil pinapakain ang ating mga kaluluwa sa mga salita ng ating Diyos sa buhay. Si Lord po ang siyang naluwalhati po sa buhay po natin. Nawa, mga kapatid, bago po tayo umawit at manalangin, gawin natin ang ating parte para sa ating Panginoon. Amen po? Kunin po ang Diyos, lahat po tayo tumayo at tayo po i-awit sa Lord.